Tignan po natin yung mga balita at may update po tayo. Leading in tandem ang babaeng vlogger habang sugatan ang kanyang live-in partner sa Caloocan City nitong Biyernes. Sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw nang marinig ng isang kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171. Isinugod ang mga Kaya ako, biro nyo po nasa subdivision na po si Mima, subdivision yun eh. Hindi naman bahay na ordinary, hindi naman squatter. Biro nyo po, subdivision yun, no? Subdivision. Diba? Kaya po ako, nakatira kami ngayon sa ilalim ng puno eh. Kami po, kasama aking pamilya, nakatira po kami sa ilalim ng puno. Aray ko. Opo, pinagmamalaki ko yan. Opo, nakitira kami kasi wala ka nang safe na mapagkakatiwala ang mga tao ngayon, lalo ng mga DDS. Oh, 'di ba? Sierra Nova, 'di ba? Ramcruz, Ramil. Sierra Nova na o subdivision. Pero mo hindi pa rin naging safe ni Mima. Kaya tama ang decision ko sa buhay. 10 ng aking mga pamilya dinala ko sa ilalim ng puno. Aray ko. Kaya po pag sinabi ng asawa ko, uy, may kumakatok. Siyempre, madali, inaakit. Tanong ko sa mga sanga-sanga. Aray ko. Wala naman eh. Baba na naman ako. Wala naman. Aray ko. Safe, di ba? Alam mo, si Mima, tignan nyo. Nandun na sa safe na lugar, subdivision eh. The word subdivision, di ba? Oh, di ba? Kaya, tama ang desisyon ko sa buhay. Tumira kami sa ilalim ng puno. Pag bumibili nga ako ng tindahan, bili mo na ako Anong bibili mo? Ginisa mix, tsaka magluto tayo ng Hokkaido. Tsaka 2 lata ng Hokkaido. O sige. Bumili ka na. Kukunin ko na yung baging. Habili! Gulat yung tindahan. Yun. Aray ko. Baging. Habili! Aray ko. Yun. 2 ginisa mix po tsaka 2 Hokkaido. Ito na. Salamat. Salamat po! Aray ko. Wala na! Nadjakita ko na si Boss Mark natin. Yari tayo niyan. Diretso natin. sugatang biktima sa ospital. Oo. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na sina Pero shoutout ito po yung sinasabi natin. Kung hindi po kami nag-ingay, kasama sila Boss Mark Ramos at ang ating mga kapatid na vlogger, kita mo, hindi po maririnig po ito ng mainstream media. Kasi po, ito po, this is the important thing that we want to do in order to give justice to our beloved sister and Princess Mima Alicia. We are really reacting, spreading the news about our sister because she died in the early stage of her life. For a girl like 24 years old, Your Honor, Mr. Chair, we cannot accept that Mima Alicia has gone too soon. You know what I'm saying? Deep in our hearts, diba? Ayoko nung, alam mo, ganyan po ako pag nagagalit ako, napapa-English ako. Parang di nyo ako kilala eh. Papa-English ako eh. Diba? Kaya, tignan nyo, nung ginawa po namin to, ginamit mismo namin. Ginamit mismo namin ang channel namin. Tignan nyo po. Nagkaroon po ng widespread awareness. Ngayon po siguro yung mga gumawa niyan, nagulat sila ngayon sa impluwensya ng dulot ng pagkakitil nila kay Mima. 'Di ba? Yun po. At nagpapasalamat po kami sa mga mainstream media kasi alam niyo po 'yon, hindi po kami DDS na iban nyo ang mainstream media. Hindi po kami ganon. 'Di ba? Hindi po kami ganon. Huwag kayong manood ng mainstream media. Kami hindi po. Kami
salamat kami sa mainstream media, kinover nila si Mima. Kasi po yung widespread attention ngayon, yung mga attention ng tao, nakikita nila na ang vlogger po ay Pinas lang, nang hindi po, nang walang, nang hindi po talaga katanggap-tanggap. Salamat po mainstream media sa inyo. Kasi dahil sa inyo, nagbigay po kayo ng tulong para po mabigyan natin ng hustisya. Kasi po pag naparinggan po to, narinig po to sa ibang tao, malay nyo po nakasaksi sila bukod pa sa isang saksi doon. Malay nyo po may CCTV sila na doon muna tumambay yung mga umano or nakuha na nila si Mima, ganun. Ganun po yun eh. Attention is very important thing because it sometimes the key to the truth. Aray ko. Alicia Lipata, Oh. 24 na taong gulang, at Bata mas talaga. kilala sa kanyang social media account name na Mima Alicia. Pero mo, 24 lang si Mima. Oh. 24 lang, tas ako 25. Alam niyo yun, nakaka-relate ako eh. 24 lang siya, tas ako 25 oh. Tingnan mo naman oh. Diba? Nakakaano eh. Kaya nakaka-relate po ako sa prinsesang Mima natin eh. Kasi sino-sino ba magkakaunawaan kundi yung magkakalapit ng edad, di ba? Ano eh. Nasa 2 hanggang 3 buwan pa lamang umanong nakatira ang mga biktima sa subdivision. Wala ring nakuhang CCTV footage Yun, sa oh. barangay ang mga otoridad. Paano ganon? Walang CCTV. Doon po kami nagtataka eh. Samantalang, meron po nagsabi sa amin na may CCTV. Ano ba talaga? Okay? Kaya nga po, ang gusto namin ay makausap po itong pong umahawak mismo. Kasi po ang kausap namin ay hindi pwede sabihin, basta may kausap po kami. Pero gusto namin makausap yung talagang meron po kasing parang nakapokus sa case, alam mo yon. Ito, isang investigador na nandito lang, yun po ang gusto namin makausap. Kasi po, isang subdivision po parang wala pong CCTV, di ba? Parang, di ba? Alam mo yun? Na maaari sanang makatulong sa investigasyon. Patuloy namang sinisikap ng pulisya na matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaril. Ang pagkakaalam ko po, kararating lang. Kararating lang nung biktima at ang sabi nila dito sa gate is nakasunod ang dalawang nakamotor. 3 grupo na ng mga kapulisan dito nagpa-review ng CCTV namin. Oh. Pero wala talaga silang nakita. Oh, walang nakita pero may CCTV. Yon. Okay. So, ganito po lumalabas. Minaman-mana na talaga. Yan po ang sinasabi natin. Una, malamang may kilala si Mima na ang possibility. Una, may kilala si Mima na nilaglag siya. Pangalawa, minaman-manan dahil sa politika. Yan po ang mga senaryo eh. Pangatlo, etong si Dado. Seryoso ha, etong si Dado. Dahil mamaya po re-react natin si Dado. Pang-apat, maaaring si Super DM. Oo, kasi nabasa ko yung screenshot ko nga pala nung pinakita ko sa inyo. Ngayon ko lang na-realize. Diba? Dahil si Mima po kakasuhan din to eh. Yan po ang mga person of interest natin. Diretso muna natin. Kaya tinatry naman ng mga kapulisan natin na pumunta pa sa ibang barangay. Samantala, bumuuna ng Special Investigation Task Group Mima ang Yan. Northern Salamat po, mahal na Pangulo. Salamat po, Yusek. Sa mga NBI, sa PNP. Salamat po talaga. Salamat po. Sa pagmamahal nyo sa aming kapatid na si Mima. Salamat po talaga.
Eastern Police District na tututok sa malalimang investigasyon sa Tama. insidente. Nanawagan din ang NPD sa sinumang may impormasyon sa mga suspect na makipagtulungan sa pulisya. Ayan po ito pa sa bilyonaryo, sandali lang po. Isa na lang po. Bumuo ng Special Task Force ang PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking Ayan, may CCTV pala eh. Ayan po, kita pala dito eh. Kita pala, ayan o, CCTV o. Ayan o. paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog Sa lahat po talaga ang angulo yung pagiging vlogger eh. Kita niyo po. Grabe, no? Grabe po talaga, no? ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Kita nyo? Ang ano po talaga, kita nyo? Kita nyo? Tapos papalabasin nila ngayon, nagka-onsehan. Ano po yung pambobo yan eh? Ano nagka-onsehan? Nagka-onsehan daw sa bayaran. Anak ng weting, nagka-onsehan sa bayaran. Paano mangyayari onsehan sa bayaran? Ano na naman yung onsehan sa bayaran? Kundi ba naman 11 yung mga sipon nyo? Ito po ang unang suspect. Ito po ang person of interest. Siyempre si Super DM po. Ito po si Super DM po, ito po ang unang bumastos kay Mima noong kasagsagan po dahil Duterte supporter at siya po ay isa sa mga talagang bumastos kay Mima at si Mima po ididemanda po ito eh. Ididemanda po ni Mima to eh. Ito pakinggan natin to, may kasama pa siya dito. Alaala niyo pa ba si Alicia? Yung BBM vlogger na suhulan? Ayan, confirm kagabi na ana. Giina nun. Dahil ang bunganga ng babaeng ito, grabe kabaho na bunganga nito. So kapag mabaho po pala bunganga, Aray ko. so pagbabaho po banganga, kailangan ng patayin. Ganyan po kabobo ang anggulo ng mga DDS. Para Eduardo, thank you. Ayan po, par and editor. Editor. Sino ka man? Anong pangalan mo, editor dyan? Arnold Lopez. Aray ko. Ay, sa inyo, may nagbabantay sa atin dito. Sabi ko po sa inyo, pag nagla-live ako dito, may nakabantay po. Pag mainit na ulo ko, nag-PPM na yan. Boss, channel ni Mike to, relax lang kayo. Ay, sorry. Nakabantay. Ay, sa inyo. Aray ko. Boss, channel po ni Mike to. Nakiki-channel lang kayo. Relax lang po kayo, sir. Aray ko. May MTRCB. Tama, George Tapia. Ayan, bantay sarado, utos ng boss. Ayan, sabi ko sa inyo. Tama?
Tanya, ito yung hirap ng kalagayan ko. Nakiki-channel tayo. May MTRCB. Hirap, di ba? Ay. Pakinggan na natin to. Baka maiyak pa ako. Grabe makapanira kay BP Sara. Oh! Ngayon, sa nangyari sa kanya na naganon siya, Oh, pinagbintangan ng mga DDS. Hindi pa nga nila inalam kung ano ang grounds ng pagkaganyan. putang ina ka pala, ganyan ka ng ganyan, leche ka. Aray ko. Sino ang magbibintangan namin? Ha? Sino magbibintangan namin? Nanay namin? Aray ko. Sino ba walang iya dito? Sino tumatawa sa patay? Aray ko. Diba? Si Mima, ganyan. Ikaw, kayo mga DDS, ganon. Bantot! Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Kala mo matatapang. Ganyan. Kayo ganito. Ganon. Hayop kayo. Ninakawan ba? Hinold up ba? Oh. Di ba? Tapos DDS agad ang pinagbintangan. Panoorin natin. Sino ba kriminal? Hayop ka. Pakinggan natin sa Alfreda ha. Pinagbintangan naman niya mga DDS. Ganun sila kagaling. Ganun sila kagaling mag-invento ng mga kwento. Wala na. So, siya ay binaril kagabi sa Caloocan. Inday Alfreda, ganon talaga day. Kung ano ang tinanim nyo, ganon din ang anihin nyo. Tignan mo utak na yun. Kung ano daw tinanim, ganon na ahihin nyo. O sige. Tinanim ni Mima. Minumura niya si Sara. Dapat ang aanihin niya, minumura din siya ng mga DDS. Pero anong inano niya? Pinatay siya, bobo! Aray ko. Bobo ka sa argumento, ha? So, pag si Mima minura yung mga Duterte, papatayin siya? Tanga? Aray ko. Ano argumento yan, pambobo, no? Kaya, minumura nyo yung mga Duterte, kaya nanganihin nyo, patay. Bobo ang argumento, putik. Aray ko. Yung cause nila ng pagkamatay ni Mima, yan nanganihin mo. Minumura mo mga Duterte. So, gano'n po ba yung cause? Diba? Ang aanihin ni Mima, bash. Okay lang mabash. Aanihin niya, mabash, malait, given yan. Given, aanihin namin, bash, malalait kami, ipi-fake news kami, given. Pero hindi niya aanihin ang pagkamatay, bobo ka! Alicia. Sa mga hindi nakakakilala, si Mima Alicia po ay isang loyalistang vlogger natin. Inday Alfreda, Tama natin sa bago yan naging loyalistang bangag, paglaban. dati na yang kalapati sa Malate. Oh, kalapati sa Malate. Paano nakarating sa Malate si Mima? Tiga Samar. Aray ko. Mga tiga Samar si Mima, ungas. Kinupkup nga ni Mike Cervere, pusang ina mo eh. Aray ko. Ayan, tamo, invento na. Yung mga bobong argumento. Si Mima daw po, kalapati sa Malate. Ako ang tiga Malate at hindi ako kalapate. Uwak ako. Tignan mo, itim ko. Uwak. Uwak.
Aray ko. Alam mo na! Mali ka agad ang info, boy! Oh. Ay, yan ang napapaniwalaan mo kay Banat Bay na bakla! Oh. Yan ang napapaniwalaan mo dahil sabi ni Banat Bay, pokpok. Ikaw naman, tatanga-tanga, inabsorb ng utak mong luga. Oh, kalapate sa malate. Yan ang inaabsorb nyo sa mga bobo nyong vlogger. Aray ko. Yan. Tamo? Ilang salita ko pa lang. Barado ka na. Mahina. Pagala-gala yan noong araw doon. Oh. At ito nga, kung naalala ninyo yung sinasabi sa amin namin dati ni Pebbles na meron ng mga banta talaga sa buhay. Kami, ako, pero hindi ko nabanggit. Parang nabanggit ko yata si Mima Alicia na rin nun. Hindi ko. Asas! Kadramahan nyo. Kayo ngayon nagbabanta sa amin mga DDS eh. Kayo ang maraming banta. Doon pa sa Black Up, binagbantaan nyo ako ng maraming beses. Asos, Yolo. kayo no? Yolo yan. Kung meron kayong mga mahilig kayo mamahil sa mga DDS agad. Mag-ingat kayo. Hawak nyo lahat. Ito. Paano kayo magbanta sa inyo? Buwanan Hawak nila. nyo lahat. PNP, lahat na. Natin na. Kaya lakas loob kayo manira sa mga Ay. Duterte, sa mga Ay. DDS eh. Kaya hawak nyo Kaya lahat. wala na talaga Hawak nyo ang silang bet. magawa. So, gusto nila. Utik pa. Sumayaw pa. Hawak nyo lahat. Hawak nyo ang beat. Aray ko. Ang kinalaman dito ng take, hawak mo ang beat. Aray ko. Argumento to. Hoy, Alfreda ka. Tayong mga Boxing ta. vloggers, no? So mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas. Ako, bilang nandito sa ibang bansa, hindi pa rin talaga ako titigil, no? Ipaglalaban ko sapagkat hindi ako titigil at hindi ako natatakot dyan dahil unang Hindi ka pala natatakot eh. Umuwi ka sa Pilipinas. Boxing tayong dalawa. Oo. O ano? kakamaling ito. Umuwi ka rito. Itong mga Boxing tayo. itong karahasan na Ah! JK na Ano yung pinaglaban nyo? Katiwalian? So hindi Corruption na yung pinaglaban nyo? So Oh, kita mo, kita mo, tapos hindi mo pagbibintangan mga DDS. Oh, kita mo hindi daw DDS, pero sino mukhang galit na parang nakaamoy ng puwet. Aray ko. Oh, kita nyo hindi daw sila yun, pero sino galit na parang nakaamoy ng puwet. Boxing tayo! Aray ko. Aray ko. Oh, umuwi ka dito, boxing tayo! Aray ko. Kita mo? Oh, sino po mo galit na galit, parang nakaamoy ng puwet? Alam mo yung pinaamoy ka ng puwet? Aray ko. Diba? Tira ulo oh. ngayon, Mga bangag yung pinaglaban nyo? Oh. so malala. Mga animal kayo ha? Investigate. Para king hindi Pilipino? Uwi ka sa Pilipinas, boxing tayo! Oh. Yan ang habol ko sa'yo! Sapagkat may banta Oh, sino naghahabol? Oh. Aray ko. Oh, tingnan nyo po. Oh. Sino ngayon ang pwede maging suspect? Mga DDS. Diba? Bayolente. Aray ko. Sabi ko nga sa inyo, kung debate lang, si Alfred nandyan, debatiin nyo si Alfred, may boxing na eh. Aray ko. Oh, na talaga siya. May banta na sa kanyang mga buhay, may Asas ka ninyo! Banta kayo dyan! Siyempre. Hindi nyo pa nga inalam kung ano ang dahilan eh! Baka hinold up yan! Baka Laban. inano lang yan! katotohanan. Ninakawan! Siyempre, Baka agad kayo banta! Baka ano kayo, DDS agad! so, Umuwi ka sa Pilipinas, Alfreda! Ikaw, Alfreda! DIL. Tandaan mo tong request ko, ha? Secretary. Boxing tayo! Boxing! Julia Baquet. Tandaan mo to! Umuwi ka sa Pilipinas! Tingnan oh, yan po, pumuputok na po yung ugat, mga kababayan. Tingnan pa, pumuputok po ang ugat. Aray ko. Oh, kita nyo oh. Oh, ayan ba, hindi nyo, tingnan mo, ayan pa ba hindi nyo paghihinalaan, mga bayolente? Oh, yung Tingnan natin yung tapang mo! Oh. Umuwi ka! suyudin sapagkat ito ay mga pangaharas
Ako po bilang meron ako mga personal din na kinaharap na mga panghaharas sa akin, so, Paano ka mahaharas, Alfreda? Nasa Canada ka. pangalawa na ito, Subukan mo umuwi dito, mag-boxing tayo. Para masabi mo panghaharas talaga. amigo ng bayan. Sige. So, pangalawa, Paano ka maharas dyan? Mima, Ang saya-saya mo pa nga dyan eh. Wala nga nakakagalaw sa'yo dyan eh. babae. Oh, anong haras yan pinagsasabi mo? Ganyan kawalan Kwentong pagong ka. Yes, no? O, kita nyo po, Oh, kita mo, hindi ka ba maghihinala sa ganyan? Aray ko. Pag hindi nila kaya sa argumento, yung mga vlogger natin. Ngayon, anong ginawa? Boxing! Aray ko. Wala sa argumento. Dito tayo. Ito talaga, solid to. Ito. Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila pira ng pira. Ang suggest sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkakis na yung pagkamikot ng kulong, patayin na lang natin. Kita mo. Ayan na. Dado. FGF. Natandaan niyo po si Mima, nagpa-blatter po kasi to. Nagpa-blatter po si Mima at yun nga po ang sinasama namin sa investigasyon, yung blatter ni Mima sa Samar. Pinapalungkat po namin dahil po nung pinagbantaan po kami nito, si Mima po ay agad-agad nagpa-blatter sa Samar po yata yon. Basta nagpa-blatter si Mima eh. Pinapalungkat po namin yon at yun po ang isa sa mga anggulo. Kasi po sa mga ganitong kaso, lahat ng possibilities po, lahat po ng possibilities, kulukuha nating anggulo. Lahat po ng possibilities. So, ang possibilities din po, etong si Dado, aka FGF. AKA ikot ng gulong. Aray ko. Ayan po yan. Si Dado po, pinagbantaan po lahat ng BBM vlogger. At si Mima po, syempre, alam niyo naman. At ito po, at sabi niya, ay patayin na lang yung mga vlogger. Syempre, namatay si Mima. POI ka, person of interest. Sabi ni Ram J, retard ba yan o retarded? Pinagsama yun, Ram J. Isa pa. Itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila pira ng pira. Ang suggest sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkakis na yung Kita mo dinamay niya pa yung mga commander. POI din yun. Patayin ayan pagkamikot ng kulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Screenshot kami, sir. Ino-obserbahan kami, ni-screenshot kami. Paki-screenshot nga. Aray ko. Aray ko. Okay na? Aray ko. Okay na? Okay na ba? Diba? Para pag hinahanap ako, ganun ako. Kilala niyo po ba to? Saan? Ito. Aray ko. Hindi po namin makilala yan Pumunta sa may barangay. Sir, dito mo ba nakatira to? Sino? Patingin po ng picture. Ito po Aray ko. Mahirap po makilala yan, sir. Kissable lips, Aray ko. Ay, dyan si Direk Freddy. Shoutout, tol. Direk Freddy, ninjan mo kami kagabi, Lunes, Tol, Lunes tayo, Direk Freddy, Pumunta sa may pila ng tricycle. Sir, magandang hapon po. May problema po kami. Nakikilala niyo po ba to? Kasi may tatanggapin po siya na 2 million reward mula sa mga kamag-anak niya. Ano po? Nasaan po, sir? Ito po yung picture niya, patingin nga po. Ito po, Aray ko. Parang hindi ho tao yan Tao po ba yan? Aray ko. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step,
Second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Ayan po, ayan, na-screenshot na tayo. O, diretso. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. Give me the choice. Yung, Oo. Ayan ha, pagpasa daw sa Intel, patayin na natin. Ayan po ang mga person of interest, di ba? Ayan po sila, ganun po sila kabait. Ayan po yung sinasabi natin eh. Kaya nga po, sa totoo lang kami nila Direk Freddy, Mark Ramos at buong magkakapatid ng mga vlogger, kami po, napakahirap po ng ginagawa namin. Sa totoo lang po. Actually, sinabi ko nga sa inyo, hindi po kami nakakatulog ngayon dahil sa mga nangyayari po. Kasi mahirap to eh. Siyempre, alam namin, may mga, alam nyo po, bawal kayo mapuyat kasi yung structure ng mukha namin, iniingatan namin, lalo po yung ganito. Ang tawag po dito is steak kasi rare to eh, rare. Aray ko. Diba? Siyempre, mga ganitong mukha po, rare to eh. Iniingatan namin. Siyempre, naiisip namin si Mimi. Naiisip po namin. Diba? Parang steak to, rare eh. Iniisip namin. Siyempre, mga karayumi, iniisip rin po namin yung mga pamilya namin. Diba? Yung security namin. Kahapon nga po, kahapon, may bodyguard pa ako. Oh, may bodyguard pa ako. Aray ko. Nag-meeting kami. May bodyguard pa ako. Pumunta kami sa meeting. Kaproblema pa nga kasi bali may inano tayo sa sakyan tapos may convoy pa tayo na 4 na e-bike. Kaproblema kami kasi yung e-bike hindi makahabol. Aray ko. Hello, pre. Oh, saan ka? Cavitex. Putik, parang ayaw nang hindi makapasok sa Cavitex. Sinita kami. Ano sabi? Bawal daw e-bike. Aray ko. Okay, ikot kayo, ikot. Eh, siyempre, kailangan po natin may convoy. Aray ko. Eh, meron tayo ng 4 na e-bike sa kapitbahay at 4 na tatay. Para may convoy po tayo, di ba? Napapalibutan tayo ng e-bike, di ba? Para hindi tayo halata. Eh, di ba? Para hindi tayo halata. Di ba? Para pag may dumikit po na riding in tandem, puta hindi nila mahalata yan. Ba? Nakapalibot sa ating 4 na e-bike. Oh. Eh, yung lalapit riding in tandem, yun ano ba lalapit yung riding in tandem, hindi makalapit. Bakit? Ay, boss, bakit ang problema? Hindi, tatanungin lang namin yun. Ay, hindi po ako makagalaw eh. Tumabi ka dyan, hindi po ako, lobat po. Aray ko. Mindset ba? Tumabi ka dyan, may tatanong nga ako dun eh. Lobat po yung e-bike eh. Ayaw mandar oh, lobat. Aray ko. Mindset lang, boy. Aray ko. Okay, dumako po tayo dito. Eto na naman po tayo. Na-miss kita, Mr. Huge. Mr. Huge. Ambobu. Mr. Huge. Ambobu. Aray ko. Ambobu. Dumako na po tayo dito. Isa po to sa mga vlogger. Si Mr. Huge.
Ito po si Mr. Huge at si Mr. Nudle. Ito po, ang basa niya sa huge ay Huge. Aray ko. Ang basa niya po sa noodles ay Nudle. Ang tamang pag-aasawa daw ay 13 years old. Aray ko. Di ba? 30 years old ang tamang pag-aasawa. Aray ko. Si Mr. Huge na professional, letter E. Pahinga natin. Hoy, magbablog eh, istorbo. Yan, istorbo yan guys, ganyan yan, So, ano lang ako, nangihinayang lang ako dun sa pinaretoking, pinaretoking ilong, pilik mata. Alam mo, J. Bobo, ba't hindi mo pa retoke yung labi mo? Masyadong huge. Ha? Eh di magparitoke ka rin. Yung labi mo masyadong huge. Aray ko. Tapos, pinaretoke na pa nga. Hindi man lang napakinabangan ng ilang taon. Sa tingin mo ba, sino yun? Si Banat Bay, baklang-bakla na eh, no? Sanay na sanay yung dila eh. Baklang-bakla na si Banat Bay eh. Sayang! Ang laki-laki ng ginastos, tapos ilang buwan lang napakinabangan. Oo, dahil dahil nategi. Oo nga, sayang yung pinaretoke, no? Ilang buwan lang siyang pinalasap na maging maganda. Totoo siya. Ano ba siya? Di ko alam eh. Ano lang, feeling niya, maganda siya. Si Lovely ba yan? Si Lovely. So, yun. Alam mo, ang bobo mo talaga, J. Bobo, no? Paano si Lovely? Namatay ba si Lovely? Ikaw nga nagsabi na tegi na siya eh. Ang bobo talaga ng mga professional media. Diba? Ang bobo talaga ng mga professional media. Aray ko. Sabi ni Par Eduardo, imagine mo pag nag-flying kick si J. Bobo. Pini-fake news pa ako. Putik na tagyakan daw ako. Aray ko. Walang bawi. Walang bawi. Yung British, ano ba yan? British style. So yun, shoutout sa mga shoutout sa inyong lahat. At sa susunod, huwag kayong magpapaano huwag kayong magpaparetoke ng ilong, pilik mata, tapos hindi nyo rin naman mapapakinabangan. Sayang. Ayos you. Tingin na kayo mo, pengi. Uy, pengi naman. Yun, mga banate. Yan po si J. Bobo. Ito nga po at trivia. Trivia muna tayo mga babayan. Si J. Bobo po, wag po kayo magtitiwala dyan. Nangmumulestya po yan. Trivia lang tayo mga babayan. Trivia. Unang trivia. Okay? Unang trivia. Yan ang tunay na pangalan at address ni J. Guevara. Mga DDS, manood kayo dito para makita nyo yung mga vlogger nyo kung gaano kagaling. At may nagsampa ng kaso sa kanya na estapador na. Pero hindi tinuloy kasi pinadalhan ko ng pera na pangbayad para hindi matuloy ang kaso niya. Estapador. Aray ko. Number 1, estapador na yan, mga kababayan. Diba? Estapador. Ano pa nyo, lo? Hindi lang po estapador yan, mga kababayan. Ayan, child molester. Ayan po si J. Guevara. Tignan nyo naman po. Baka sabihin na naman, inedit na naman, mga karayuma. Tignan nyo. Child molester po. Pakita ko lang sa inyo. Baka sabihin naman na, ayan, DSWD with kapulisan. Aray ko. Yan po ang mga dinidilaan yung vlogger.
Okay? Nang momolestya po ng bata. Aray ko. Ayun o. Molestiador, estapador. Diba? Kaya nga sumama yan kay Kibuloy kasi nakikita niya yung sarili niya kay Kibuloy. Aray ko. Yolo, paano pa nasabing child molester? Pakita natin. Baka sabihin na naman, dinuduga na naman natin. Matagal na po natin nireact yan. Eto po, mga karayuma, para sa inyo. Email, Women's Children, yan. ABA, ayan na, Women's Children, Good morning, ma'am, sir. Here are the bunch information regarding the action from Taguig Police Station and children, CSWD. Children, hindi DSWD to, Children Social Welfare Development. Aray ko. That have jurisdiction over the said case issue against J. Guevara. Aray ko. Conducted a home visitation and collateral interview. This help us gather and establish a relationship and positive interaction that can be used for further case assessment. Counseling. Since Lera is a minor, hindi po major chords, minor. Aray ko. City Social Welfare Development Office. Sorry. My pulse. The social workers focus on explaining to her mother, guardian, carefully that she always considered the best welfare of her daughter. The CSW explained to them the following. Menor. Rights of the child. Responsibilities of the parents. Child protection. Child po ang binabanggit. Child. Pumatol sa child. Aray ko. Okay? Child predator po. Aray ko. Child predator po yan. This is a response to another report from concerned citizens regarding this issue, but the rescue operation is negative. The CSW did not find Lera in their house. Mr. Caneso and her family decided to send Lera to Bicol, Tinago. Aray ko. This is to avoid troubles and let their family in peace without involvement with Mr. J. Bobo. Aray ko. Aray ko. Molestiador po, estapador. According to Taguig Police, are both willing to file a complaint against the respondent, but the victim was not found to have taken an affidavit needed as one of the requirements for filing a complaint, and her parents did not cooperate in giving some information to locate the victim. Aray ko. Estapador, molestiador. Wala kang mahitatago dito, J. Bobo. Kaya nga, 'di ba, hindi ka makapalag. 'Di ba? Hindi ka makapalag. Pinake news mo pa ako. Ang usapan namin, magpapadala ako sa pulis nung rally.
Dahil pag nagpadala ako sa pulis, nandun tayo sa pulis, hindi ka na makakawala doon, boy. Aray ko. Ha? Hindi ka makakawala doon, boy. Kasi nga, ha? Kakasuhan ka ng iniskam mo, hinahanap ka, boy. Aray ko. Ah. Diba? Huwag kang magmamalaki dito. Ha? Huwag kang magmamalaki dito. Akala mo, tawag niya sa akin, libag. Akala mo naman, walang choco na batok. Batok na kinikili. Oh, child molester, boy. Oh, ayan, no? Oh. Ayan, no? Child molester. Huwag ako, boy. Diba? Kaya bago mo asarin si Mima, bago mo asarin si Mima, tignan mo muna yung sarili mo. Ha? Tignan mo muna yung sarili mo, boy. Pumapatol ka sa 13 years old. Aray ko. Ha? Pumapatol ka sa 13 years old, mahihiya ka, Jay Guevara. Ha? Kilalang kilala kita, boy. Mahihiya ka sa sarili mo. Okay? Bago ka magmalinis, tignan mo muna yung mga minolestya mo. Sabi ko sa iyo, masakit ang balik eh. Oh, di ba? Kaya nga nagkita tayo, di ka makapalag eh. Oh, hanggang fake news ka na lang sa akin, di ba? Hanggang fake news ka na lang. Kasi nga, hindi mo kaya. Oh, hindi mo kaya eh. Oh. No, sa nagsasabi na ipapakulong ako ng magulang at kamag-anak ng girlfriend ko. Oh, ito. Yung pamangkin namin na tingnan niyo po. Oh. andun naman sila. Yan po. Sila lolo. Yan. Nasaan si mama? Kasi sinasabi nila, papakulong daw ako ng pamilya gawa ng sa girlfriend ko nga daw. So, yan po yung yan po yung nagpapahinga sila kakatapos ng kumain. Aray ko. Si mama. Yan si mama. Mama. Mama, shoutout ka. Hi. Si mama. Baka sabihin niyo, paano ako ipapakulong ha? Yan o. Aray ko. Baka sabihin niyo, scripted ayan Yan, baka sabihin niya rin, hindi nanay ni Lera yun, Aray So, ko. Okay na. Okay. Ganun lang kabobo. Ganun po pagkaintindi niya sa batas. Pagpayag yung magulang, hindi ko lang po talaga mapakita eh. Mga kababayan, kasi po bata yung babae. Bata yung babae. Ang hirap po ipakita sa inyo kasi bata yung babae. Okay? Subukan kong takpan lang. Subukan ko lang pong takpan ha. Kasi bata yung babae. Bata po yung babae, child po yun eh. Mahirap po ipakita yung mahirap po ipakita kasi bata. So baka madali tayo eh. Bata po yung babae, mahirap ipakita eh. Kaya ano lang tayo, ano lang po tayo. Ang dami kasi nag-ano na ito eh, na itong hayop na to eh. Kaya lang, tatakpan ko. Bata kasi, batang bata, 13 years old eh. Batang bata, 13 years old eh. Tingnan natin. Ito po, tatakpan ko. Oh, ayan na. Ayan. Kita nyo naman, ayan siya, di ba? Ayan. Ayan siya, di ba? Ayan. Takpan natin. Ito takip natin. Ito, KOJC takip natin. Yan. Ayan siya, di ba? Yan. Pakinggan nyo.
ipapakulong ako ng magulang at kamag-anak ng girlfriend ko. So, yan yung pamangkin namin na nanonood ng Kokon. Andun naman sila. Yan po. Sila Lolo. Yan. Nasaan si Mama? Kasi sinasabi nila, papakulong daw ako ng pamilya gawa ng sa girlfriend ko nga daw. So, yan po yung nagpapahinga sila kakatawa. Ayan, ganyan po siya kabobo. Na kahit pumayag yung magulang, may consent ng parent, pwede daw. Aray ko. Diba? Ingayan mo pa si Mima, iingayan namin to. Tapos lang kumain. O, yun si Mama. O, yan si Mama, o. O, Mama, shoutout ka, hi. O, yan si Mama, o, baka sabihin niyo, paano ako ipapakulong, ha? O, yan, o. Baka sabihin niyo, scripted, ha? O, yan, o. Baka sabihin niyo rin, hindi nanay ni Lera yun, o. O. Yan. Mother ko yun. Batang-bata, tignan niyo yung boses. Nanay ko yon, parang anak mo lang eh, no? 13 years old, boy! Aray ko. 13 years old! Batang-bata! Hi friends, and not friends, and not friends. Batang-bata! Naggaling po tayo sa batang-bata. Yan na lang muna. Tsaka na natin papakita yung iba. Dito naman po tayo, batang-bata. Dito naman po tayo sa kalahati ang baga. Aray ko. Pakinggan natin to. Ayan yun. Ako. Kakatatay mo ng tatay mo karton na yan. Problema dito, pag naman na sinabi mo yung mga pinagagawa nito, sasabihin na patay na. Inaano. Kaya lang, siyempre, ang tao, uhusgahan ka kung ano yung ginawa mo, no? Pag namatay ka na, no? Ewan ko. Tayo na. Isipin mo yung kabatang-bata mo na sinasalbahe mo yung matandang wag na yung pagiging presidente, no? Dahil lang sa kayo ay sumusweldo na ba? Ayan na naman. Alam mo, Spencer Lacale, kalahati ang baga. Alam mo, Spencer Lacale, kalahati ang baga mo. Kaya hindi ka umunlad-unlad, matanda ka. Ha? Kaya hindi ka umunlad-unlad dahil ang hina ng utak mo, tumanda ka ng ganyan. Aray ko. Diba? Paparating ka na, Spencer, sa pagpapampers. Ganyan pa rin ang argumento mo, pambobo. Aray ko. Ha? Ano naman kinalaman ni Mima dyan sa pagbibigay reaksyon kay Digong, kay Sara? Oh. Diba? Yung mga pambababoy nyo. Aray ko. Totoo, editor, diba? Parte ng free speech yan eh. Pero hindi tayo dapat humantong sa patayan. Diba? Parang dyan sa grupo nyo. Ay, tapos ngayon, ang sinisisi nitong mga vloggers ni BBM ay si Duterte raw. Ano na ba nakinamalayan ng mga Duterte dyan? Ayusin mo yung plema mo! Aray ko. Nagbibideo ka, tumatalsik yung plema, umayos ka!
yung problema sa inyo, nagbablog kayo, political vloggers kayo kuno, pero puro kabastusan at puro walang kwenta yung mga pinagsasasabi niyo. Hindi naman kayo mga political vloggers. So, putik siya lang. Eh, di ikaw na political vlogger! Aray ko. Ikaw na political vlogger! Aray ko. Okay? Kami na tambay! Aray ko. Yabang nito. So, ikaw na, Spencer, political driver ka. Ayan, driver ka, leche ka. Aray ko. Ha? Dapat political vlogger ka? Political driver ka, pendeho. Aray ko. Leche ka. Aray ko. Kasi mga kayo mga tismoso at tismosa na wala naman laman yung mga pinagsasasabi nyo. Wow, siya yung may laman, putik. Ikaw ang laman mo lang, plema. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Kala mo naman malamang ka, malaman lang sa'yo, plema, leche ka. Ang angas mo. Piling neto malaman siya, plema lang naman ang naglalaman sa'yo, tumatalisik pa. Aray ko. Ako, saan ka nakakita ng political vloggers na sasayaw ka, tatay mo karton, lalagay sa garapon? Ano yun? Bawal? Bawal, mahigpit? Guidance yan? Aray ko. Ha? Guidance yan? Ano yan sa school? Guidance counselor? Aray ko. Bawal sumayaw? Mahigpit naman. Marshmallow yan kung ganyan. Diba? Ano yan, marshmallow? Aray ko. Kailangan salita lang. Hindi ganyan. Marshmallow yan. Aray ko. Ito yung kabatch ni Jason sa Your Filipina page, Plemag. Ito, 1/2. 1/2, 1/4. Baga ninyo, 1/2, 1/4. Aray ko. Diba? Pag naglalaro kayo ni Jason sa appear, disappear, 1/2, 1/4. Baga ninyo, 1/2, 1/4. Malapit ng disappear. O, death threat yan. Aray ko. Matino pa ba pag-iisip nyo nun? Ngayon, nung namatay yung kasama nyo, ang sisisihin nyo si Duterte. Di ba mga tanga kayo? Ayop. Ngayon, si Presidente Duterte, karton pa hanggang ngayon sa inyo, ito. Lagay ko, magiging assess na ito in the future. Maybe, Nag-English po, maybe asses. Ay po, mukha mo ass. Aray ko. Huwag mong kalimutan yung sinabi sa'yo, Spencer. Diba? Diba? Huwag mong kalimutan. Pagbukas mo ng pinto, huwag ka na magtaka kung may mga uod. Yun ang tinatawag na sundo. Aray ko. In a few months, assess na ito. Sino ngayon ang, yun ang mahirap sa inyo. Pag bumalik sa inyo yung karma. Oh. Paano nga naging karma? Ayaw mong pagbintangan ng mga DDS na pumatay. Pero sinasabi mo karma. Karma kay Nino. Oh. Ang bobo ng argumento mo, Spencer Aray ko. Sisisi nyo sa mga Duterte. Diyos ko po. Kayo mga BBM vlogger, iisa na naman ang linyada nyo. Isisisi sa mga Duterte.
Anak ng kamuting kahoy, nakakulong na doon si Presidente Duterte at lahat. Hindi na nga niya Paano hindi namin nisisisi? Sino ba kalaban namin? Kung si Pangulo nga papatayin, kami pa kaya? Aray ko. Anak na ang buhay naman, oh. Si Pangulong BBM nga papatayin, kami pa kaya? Aray ko. Kung yung malalakas na tao nga papatayin, kami pa kayang ordinaryo? Aray ko. tindihan kung makakatayo siya o makakaupo pa kung sa katandaan eh. Duterte pa rin ang sinisisi niya. O sige, karton pa kayo pa more. Tatahin yung karton ha. O ayan, Mima Alicia yung alikabok. Ayan po si Spencer. Talagang sinakyan nila. Kami daw gatas na gatas. Aray ko. Dumako tayo dito. Ito pa to, yung Al Malik. Medyo hindi na to nakakagulat. Pero, yes, totoo po yan, mga minamahal, na itong si VP Sara Duterte ay isa nga pong sumpa. Yung mga ganyan ni Mima, hindi nyo kaya, di ba? Ito. Tatay mo karton. Ito si Domingo Villarrubia. Sulod sa garapon. Unsay na buhat, unsay na himo ni moron, unsay na gama ni moron. Sulod na kas garapon. So ikaw, Mima Alicia, di ka dapat respetohon kay bangag kang dako. Di man na gibuhat sa ordinaryong tao imong gibuhat, no? Presidente, dati presidente, nakapahimulos mo siyang nahimo. Gadrive-drive mo motor. Nakapahimulos mo lisensya nga gihimo niya. Gipahimong 10 years, 5 years to 10 years inyong lisensya niya inyo. Ang argumento yan, lisensya na naman ng para sa mga Chinese. Aray ko. Nang yano ho ng ginana. Ingno niyo nga, tatay garapon, ni sulod sa garapon. Ora, tatay mong karton, ni sulod sa garapon. Ikaw mo inaunang ni sulod sa garapon. So, go to hell. No, dili ka dapat respetuhan kanay imong gibuhat. Daghang ika mga vlog nga personal nga attack na nimo na nga wala na gyud na sa pamulitika nga bersyon, no? Dapat na nimo kay di baboy mangang dako. Duwag mangang dako, no? Kanang so daghan kay mga kuan bitaw kanang mga video na hit kuan. So 5 mong nagbahin sa 5 million. Ha. Nagkaunsihan na mo kay gipangutana ka kasay mong bahin to ka ni boss, tuang boss. Tuang boss. Tapos nagstoryanay pa sila ni boss, na daw nimo, giunsa nimo siya, gilipat-lipat na nimo ang kauban. Tangina talaga, Domingo. Ayan po, ito pakita ko lang sa inyo Ang pangalan niya ay, ayan po mga babayan, pakita ko lang to, matindi to Domingo Villarrubia. Ito po si Domingo Villarrubia, mga karayuma. Ay, eto. Dito tayo. Ikaw, Domingo, manahimik ka. Okay? Ito po sabi ni Domingo Villarrubia. Ayan, Domingo Villarrubia. Rest in Hill. Aray ko. Kaya talaga hinihiwalay talaga mga Facebook nito Ayan po sabi niya, Rest in Hill. Aray ko. Ayan po grabe talino, no? Rest in Hill. Sabi ni Domingo, ano pa sabi ni Domingo? Hati ng maayos para hindi magkaunsiyan. Rest in Hill. Aray ko. Alam mo, baka magkakoto ka niyan. Magkakoto ka para magkapira sa malita. Ina talaga, Rest in Hill. Aray ko. Grabe, talino, no? Talino nyo talaga. Wala akong masabi talaga sa
Sa mga ano na to, mga DDS na to. Dito tayo. Ito po, andali lang. Oh, ito po yung ano, ito po yung nakaaway ni Mima. Ito po yung, ito rin po possible suspect. Oh. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tanginan nyo ha. Bilisan mo na. Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha. Kayo yung nangungupal dito ha. Tragisan kayo. Yan, ito rin po. Ito po, may nakaaway si Mima na isang rider na hindi rin po natin maiwasan na isipin na ito po ay isa rin pong POI, Person of Interest. Kasi nga po, nagkainitan sila dito at sila po ay nagkakomprontahan. Kasi any possibilities po tinitingnan natin eh. May si Dado, Super DM, etong rider, politically involved. Ayan po. Ito nga po, may nakailitan siya noong June 13. Oh. Diba? June 13. Alang, reload natin. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tanginan nyo ha. Bilisan mo na. Matapang po kasi talaga si Mime. Matapang po eh. Tapos, mapusok pa kasi 24 years old lang eh. Mapusok pa, 24 years old. Ganyan po ang mga ano eh. Ang ano ni Mime, 24 years old, mapusok. Kaya go ng go eh. Alam mo yon, hindi niya iniintindi lahat eh. Although dapat talaga nag-iingat siya. Katulad nito, di ba? Hindi natin alam yung pinagsimulan nito. Baka banggaan sa kalsada, nagkasagian. Di ba? So, hindi natin alam eh, hanggang dito po naputol na, nagkaalisan na kagad. So, hindi natin alam kung ano iniisip ng rider. Oh, hindi natin alam. Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha. Kayo yung nangungupal dito ha. Tragisan kayo. Oh, yan. Ayan po. Isa pong rider. Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong videos. Bakit naman ganun? Bakit nangyari ito? Isang kaibigan tunay, isang taong totoo, sa isang iglap lang gumuho ang mundo. Kami nagluluksa nang dahil sa'yo. Hindi ka namin
Ipinaglaban mo ating taong bayan, ipinagtanggol mo ang katotohanan, paglisan mo'y pagbisi